Dahil sa sulsol ng pamilya ni Feli, ay hiniwalayan niya ang nobyong si Felix na isang magtotroso kahit mahal niya ang lalaki. Palaging sinasabi nila na wala siyang future kapag ang lalaki ang mapapangasawa niya. Mas mabuti pa daw na maghanap siya ng mayamang lalaki na nababagay sa kanya. Sa paghihiwalay niya kay Felix, ay nasaktan ito ng sobra. Nalaman na lang niyang lumuwas ng syudad ang lalaki at hindi na bumalik hanggang sa wala na siyang balita pa rito. 5 taon ang nakalipas ay nagkita silang muli. Parang sinampal ng ilang beses si Feli nang makita niyang umaasenso na si Felix sa buhay. Samantalang siya naman ay nakarma dahil binuntis lang siya ng nakarelasyon niya at hindi pinanagutan. May puwang pa kaya sa puso ni Felix ang patawarin siya o ipapamukha nito sa kanya ang pagkakamaling nagawa niya. Pagdating ni Feli sa bahay nila ay ang matalas na tingin ng kanyang mama Patty ang kanyang nadatnan. San ka galing? Nakataas ang kilay na tanong ni Patty. Kina Aiza lang mama, may napag-usapan lang tungkol sa pupuntahan naming kapiyastahan sa kabilang bayan. Palusot na sagot ni Feli. Talaga lang ha? Huwag mo kong pinagloloko na babae ka. Maraming nakakita na nakipagkita ka na naman sa boyfriend mong magtotroso. Sabi ni Patty. Wala po mama, wala po kong boyfriend. Sagot ni Feli. Napapikit na lang siya dahil sa pagsisinungaling. Sana mapatawad siya ni Felix sa pagkakataong ito. Tagulang ang relasyon nilang dalawa dahil hindi niya kayang ilantad sa nanay niya na si Felix ang boyfriend niya dahil magagalit ito. Ang gusto ay mayaman ang lalaking ipapakilala niya sa pamilya at hindi ang tulad ni Felix na walang-wala sa buhay. Pero ito ang mahal niya. Matagal ko nang alam, Feli. Hinihintay ko lang na sabihin mo sa akin. Pero wala kang sinasabi. Patuloy ka lang sa pakikipagkita sa kanya. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na. Bago pa dumating ang balita sa mga kuya mo at umuwi sila rito. Sabi ni Patty. Hindi nakaimik si Feli. Bistado na siya. Kahit anong tago niya sa relasyon nilang dalawa ni Felix. Kahit ngayon lang ay kailangang manindigan si Feli. Ipaglaban naman niya si Felix dahil mahal niya ito. Mahal ko si Felix, mama, sabi ni Feli. Hindi kayo bagay. May iba pang lalaki na para sa'yo dyan. Makipaghiwalay ka na bago pa ito makarating sa mga kuya mo. Sagot ng mama niya. Hindi nakaimik si Feli. Mas magiging delikado at kawawa ang boyfriend niya kung malaman ito ng mga kapatid niya. Saka alam ni Feli na hindi kakampi sa kanya ang mga ito. Wala nang salita ang namutawi sa labi ni Feli. Bagkus ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Bago pa siya makapasok ay binantaan na siya ng kanyang mama. Nag-iiyak sa loob ng kwarto si Feli. Average lang naman ang buhay nila. Pero kung makaasta ang mga ito, ay parang ang yaman-yaman. Sa kabilang banda naman, ay hindi mapakali si Felix sa kakahintay ng mensahe mula sa girlfriend niyang si Feli. Ito ang ayaw niya sa relasyon nilang dalawa. Patagulang, kaya hindi niya nahahatid pa uwi ang nobya. Sinubukan niyang tawagan si Feli, pero naka-off ang cellphone nito. Kaya nag-umpisa na siyang mag-alala. Nagsuot na siya ng jacket at desidido ng umalis upang puntahan ang nobya. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Susuungin na sana niya kahit mabasa siya. Pero nakatanggap siya ng mensahe galing kay Feli.
na wag na muna silang magkita o mag-contact sa isa't isa dahil nalaman ng mama nito ang tungkol sa kanila. Napabuntong hininga na lang si Felix. Kung siya lang ay hindi siya matatakot na harapin ang pamilya ni Feli dahil totoo naman ang intensyon niya at pagmamahal sa dalaga. Pero sa bandang huli ay nirerespeto niya si Feli. Ayaw niyang magalit ito sa kanya dahil mapagalitan ng magulang. Parang minsan nga ay gusto niyang isipin na parang hindi ganun kalalim ang pagmamahal sa kanya ng nobya dahil hindi siya nito kayang ipaglaban. Sino ba naman siya? Isa lang naman siyang hamak na magtotroso at walang narating sa buhay at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Samantalang si Feli ay nasa bangko nagtatrabaho. May pera dahil nasa abroad ang tatay, seaman. Tapos siya ay ulilang lubos, walang pamilya. Kung tutuusin, hindi talaga sila bagay. Makalipas ang isang buwan bago sila magkita ulit ni Feli, nasa gubat siya ngayon. Nagulat na lang si Felix nang biglang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Muntik pa niyang masuntok. Buti na lang nagsalita ang nobya. I miss you, honey. Sorry, sabi ni Feli. Napapikit na lang si Felix. Umikot siya para magkaharap silang dalawa ni Feli. Hinalikan niya ito sa noo, pababa sa labi. I miss you too, honey. Nakangiting sagot ni Felix. Saka niyakap niya ito ng mahigpit at ipinaikot-ikot. Kitang-kita niya ang stress sa aura ni Feli. Nakasuot pa ito ng uniforme na halatang galing pa sa trabaho. Okay ka lang? Tanong ni Feli. Nakatingin ito sa kanya na may ngiti pero ramdam pa rin niya ang lungkot. Inaya niya si Feli sa putol na kahoy. Naupo siya at kinandong ang nobya. Oo naman, wala naman tayong problema. Nakangiting sagot ni Felix. Hinalikan pa niya sa pisngi si Feli at napasandig sa kanya ang nobya. Napakamot na lang sa batok si Felix dahil rinig na rinig niyang nagbuntong hininga ang dalaga. Tayo walang problema, pero yung pamilya ko meron. Ayaw nila sa'yo para sa akin, sabi ni Feli. Hayaan mo kong humarap sa pamilya mo, honey. Ako na ang bahalang manindigan para sa ating relasyon. Sagot ni Felix. Hindi pwede, Felix. Baka bugbugin ka ng mga kuya ko, sabi ni Feli. Sa tingin mo, matatakot ako? Hindi, Feli. Sagot ni Felix. Ayoko masaktan ka, sabi ni Feli. Sa ginawa mo ay sobra-sobra na ang sakit sa puso ko. Napabuntong hininga na sagot ni Felix. Napatingin sa kanya si Feli, sabay haplos sa mukha niya. Sorry, guilty na sabi ni Feli. Ito na ba ang huli nating pagkikita? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Garalgal ang boses na tanong ni Felix. Nakita niya kung paano nag-uunahang tumulo ang luha sa mga mata ni Feli, kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit upang aluin. Hindi niya kayang makita na masasaktan ng ganito ang nobya. Kahit mahal siya nito, ay alam niyang pamilya pa rin ang pipiliin nito. Sobrang nasasaktan si Felix. Sa sobrang sakit ay hindi na siya makaiyak. Alam niya na andito si Feli para makipaghiwalay, hindi ang makita siya. Patawarin mo ko, honey. Mahal kita. Pero importante din sa akin ng pamilya ko. Mas mabuti siguro kung maghiwalay muna tayo. Umiiyak na sagot ni Feli. Sa sinabi ni Feli
ay biglang nawalan ng lakas si Felix. Nablangko ang utak niya habang ang puso niya ay napira-piraso dahil sa sakit. Napatayo siyang bigla habang lumapit sa malaking puno, sabay suntok ng paulit-ulit. Wala siyang pakialam kung magkalasog-lasog ang kamay niya. Basta ang importante ay nailabas niya ang sakit. Akmang lalapit sa kanya si Feli, pero umatras siya dahil wala naman itong gagawin para maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Umalis ka na, Feli. At saka, huwag mo kong kaawaan. Dahil kung meron ka man nun, ay hindi mo to gagawin sa akin. Sabi ni Felix. Umiling si Feli na naglakad palayo sa kanya ni hindi siya nito binigyan ng huling tingin. Hindi akalain ni Felix na magtatapos sila sa ganito. Pero alam niyang maghihiwalay din silang dalawa. Nang hindi na makita ni Felix, si Feli ay napahagulgol siya ng sobra. Sabay upo. Ang sakit ng pakiramdam niya. Umaasa siya na sana maging okay siya pagdating ng araw. Samantalang si Feli naman ay iyak ng iyak habang naglalakad pa uwi sa bahay nila. Halos hindi na nga niya makita ang daan dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata. Dahil sa nakita niya kaninang reaksyon ni Felix ay parang gusto niyang bawiin ang pakikipaghiwalay niya rito. Pero alam niyang makaka-move on din ito sa ginawa niya. Kung ipagpapatuloy nila kasi ang relasyon nila, ay palagi lang silang magtatago at walang peace of mind dahil pilit hinahadlangan ng pamilya niya na hindi talaga kailanman magiging okay. Pag-uwi niya ng bahay ay walang tao, wala ang nanay niya at hindi niya alam kung saan nagpunta. Mas mabuti na rin yun para hindi siya makapag-explain kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya umiiyak. Dumiretso sa kwarto niya si Feli at nagbihis. Nagmamadali silang lumabas pagkatapos at dumiretso sa kusina para maghilamos at uminom ng tubig. Ayaw niyang kumain dahil pakiramdam niya ay hindi niya mailunok ang kanin at ulam kung sakali. Sobrang sakit ng kanyang puso. Parang pinagsasaksak siya ng 5 kutsilyo. Pero umaasa pa rin si Feli na sana darating ang araw ay mapapatawad siya ni Felix. Samantalang si Felix naman ay nagising kinabukasan na sa sahig lang pala siya nakatulog. Hindi siya naglasing kagabi o nagwala dahil broken-hearted. Ninamnam niya ang sakit kahit parang hindi niya nakaya. Si Feli lang naman ang nag-iisang babaeng minahal niya ng ganito. Pero ito lang din pala ang mananakit sa damdamin niya. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi naman lahat ng relasyon ay matatamis. Sa magandang wakas, minalas lang siya dahil hindi umabot sa happy ever after ang kwento ng pag-ibig niya. Bit-bit ang lumang tuwalya ay pumasok ng banyo si Felix para maligo. Mag-resign na siya ngayon sa trabaho at balak niyang lumuwas ng Maynila at doon magbagong buhay. Hindi siya pwedeng magstay rito na ganito lang siya dahil nanliliit sa kanya ang pamilya ng babaeng mahal niya. Gusto niyang ipamukha rito na kaya din niyang umunlad mag-isa at hindi lang pagtotroso ang kaya niyang gawin. Nagmamadaling naligo si Felix at nagbihis na rin siya. Hindi na siya magdadala ng mga gamit. Doon na lang siguro siya bibili. Kinuha niya sa loob ng kanyang cabinet ang perang naipon niya sa loob ng 3 taon. Gagamitin niya sana ito sa kanila ni Feli. Pero hindi nangyari dahil ngayon ay hiwalay na silang dalawa.
Sinira ni Felix ang malaking alkansya na pinaglagyan niya ng pera at saka ang mga coins ay isinilid niya sa plastic para ipa-change niya sa perang papel mamaya. At ang papel na pera na naipon niya ngayong taon ay inilagay niya sa loob ng kanyang pitaka. Maya-maya lang ay gumayak na si Felix at pumunta sa kanyang amo at nagpaalam na hindi na siya magtatrabaho. Dinaanan din niya ang kaibigan na si Diego at inihabilin niya ang kanyang bahay. Saka iniabot rito ang coins na naipon niya para ito na ang magpa-change sa tindahan dahil ayaw na niyang magtagal sa lugar na to. Hindi niya alam kung magkano ang naipon niyang coins pero si Diego na ang bahala sa perang yon. Wala din siyang sinabi kung bakit biglaan ang pag-alis niya. Basta ang sinabi niya sa lalaki ay gusto din niyang maranasan ang mamuhay sa Maynila. Sumakay na agad ng motorsiklo si Felix at nagpahatid sa terminal. Huminga muna siya ng malalim bago nagbayad. Ang bigat ng pakiramdam ni Felix, parang ayaw ng puso niya ang umalis at naisip niya na ipaglaban ang pagmamahalan nilang dalawa ni Feli. Pero paano niya gagawin yon kung ang babae na ang umayaw? Sobrang bigat ng naging hakbang ni Felix habang papasakay siya ng bus. Parang maiiyak siya nang maisip ang mga pinagsamahan nilang dalawa ni Feli. Ngayon lang niya napagtanto na hindi pala talaga siya minahal ng sobra ni Feli dahil hindi siya nito kayang ipaglaban. Kung siya ang tatanungin, ay kahit saan pa sila aabot, ay ipaglalaban niya ang pagmamahal niya sa babae. Nang umandar na ang bus, paalis ng terminal, ay napahawak si Felix sa kanyang puso at dalawang mata para pigilang tumulo ang kanyang mga luha. Habang si Feli naman ay nagising na sobrang sakit ng mga mata niya. Parang ayaw niyang pumasok ng trabaho ngayon, pero hindi siya pwedeng umabsent. Nagsisisi siya kung bakit niya hiniwalayan si Felix. Gayong mahal na mahal niya ang lalaki. Pero huli na ang lahat. Bumangon na si Feli at nagsuklay ng buhok. Saka lumabas ng kwarto upang bumili ng shampoo. Naubos na pala niya kahapon. Paglabas niya ng bahay ay sobrang lungkot ng ambience ng buong lugar. Naninibago siya, pati ang panahon ay nakikisimpatya sa nararamdaman niya. Pagtingala niya sa langit ay sobrang dilim na parang nagbabadya ang pag-ulan. Habang naglalakad si Feli palapit sa tindahan ay nakita niya si Diego na kaibigan ni Felix. Gusto niyang tanungin ang lalaki kung nasaan ang dating boyfriend pero nahihiya siyang magtanong. Magandang umaga, Feli. Nakangiting bati ni Diego. Ikaw pala yan, Diego. Sagot ni Feli. Kamusta ka na? Alam mo bang, nagpunta na ng Maynila si Felix? Tanong ni Diego. Hindi nakaimik si Feli. Paano ba niya sasabihin sa lalaking ito na hiwalay na silang dalawa ng kaibigan nito? Baka kasi magalit sa kanya. Saksi si Diego kung gaano siya kamahal ni Felix. Siguro, nagtaka ito kung bakit bigla na lang umalis ang lalaki dito sa lugar nila. Masakit para sa kanya na umalis ang lalaki, pero kasalanan naman niya kung bakit ito lumayo. Hindi ko alam, pero kasi hiwalay na kaming dalawa. Napakagat labi na sagot ni Feli. Kaya pala, nagmamadali siyang umalis ni hindi man lang ipinaliwanag sa akin kung bakit. Sabi ni Diego. Pasensya ka na, Diego. Naiiling na sagot ni Feli. Okay lang, ganun talaga ang buhay. At saka,
May relasyon talagang nagtatapos sa wala. Nakangiting sabi ni Diego. Pero hindi man lang umabot sa mga mata ng lalaki ang ngiti nito. Alam niyang nasasaktan din ito para kay Felix. Pero kasi nangyari na ang lahat at hindi na mababawi ni Feli yon. Pagkatapos bumili ni Feli ng shampoo ay nagpaalam na siya agad kay Diego na uuwi na siya ng bahay. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Diego ngayon sa kanya, pero alam niyang may panghihinayang ito. Samantalang si Felix naman ay gabi na pero hindi pa siya nakakahanap ng matutulugan ngayong gabi. Busog na siya, katatapos lang niyang kumain sa isang simpleng kainan, pero sobrang bigat ng kanyang pakiramdam. Gusto na niyang magpahinga, pero ayaw ng katawan niya ang maghanap ng pwedeng matutulugan. Kaya tumambay siya sa tabi ng tulay ngayon at tumingin sa ibaba na hindi niya makita ng malinaw ang tubig dahil sobrang dilim ang nasa ibaba. Wala namang planong mag-suicide si Felix dahil hindi lang kay Feli natatapos ang buhay niya. Ang babae naging hamon lang sa kanya para pagbutihin palalo ang kanyang pakikibaka. Pero kahit pilitin niyang wag isipin, ay bumabalik pa rin sa isipan niya si Feli. Nasasanay kasi siya sa presensya ng babae kahit natago ang relasyon nilang dalawa. Hindi naman importante kay Feli kung ano ang trabaho niya. Tanggap nito ang buo niyang pagkatao. Pero hindi niya alam kung bakit bigla na lang nagbago. Hindi rason ang pagpapakamatay para maibsan ang bigat ng iyong dinadala, sabi ni Cardo. Napalingon na lang bigla si Felix sa pinanggalingan ng boses at nakita niya ang may edad na lalaki na sakay ng isang magarang sasakyan. Kitang-kita niya ang itsura nito dahil nakabukas ang bintana ng kotse. Magandang gabi po. Mali po kayo ng iniisip. Tumambay lang po ako rito, sir. Wala naman po akong balak na tumalon. Nakangiting sagot ni Felix. Pero nakikita kong may problema ka. Sumama ka sa akin. Pag-uusapan natin para maibsan ang bigat na dinadala mo, sabi ni Cardo. Salamat po pero hindi na. Aalis na rin po ako rito ngayon, sagot ni Felix. Huwag kang matakot. Hindi naman ako masamang tao. Tawagin mo na lang akong Tatay Cardo. Nakangiting sabi ni Cardo. Nakikita naman ni Felix at nararamdaman na hindi masamang tao ang may edad na lalaki. Kaya tumayo na siya. Sa kanya nakitang may lumabas na isang lalaki para pagbuksan siya ng pinto. Nahihiya pa si Felix dahil sobrang linis ng loob. Baka madumihan niya at mapagalitan siya ni Tatay Cardo. Ngumiti naman sa kanya ang may edad na lalaki nang makapasok na siya sa loob ng kotse. Saan po pala kayo galing, Tatay Cardo? Tanong ni Felix. Papauwi na rin kami ni Manuel. Galing ako sa isang restaurant. May ka-business meeting ako doon at nadaanan ka namin sa tabi ng tulay. Sagot ni Cardo. Okay po, sabi ni Felix. Anong pangalan mo? Tanong ni Cardo. Felix po, galing po akong probinsya. Lumuwas ako ng Maynila at nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho rito sa Maynila. Sagot ni Felix. Tingin ko, parang hindi ka naman naghahanap ng trabaho. Natatawang sabi ni Cardo. Napabuntong hininga na lang si Felix. Masyado pala siyang transparent. Hindi niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Ang totoo po niyan ay biglaan akong napaluwas rito dahil gusto kong makamove on. Naiiling na sagot ni Felix. Napangiti si Tatay Cardo habang nakatingin sa kanya. Sabi ko na nga ba,
Iniwan ka ng wife mo? Tanong ni Cardo. Girlfriend po, sagot ni Felix. Bakit naman? Ayaw sa akin ng pamilya niya dahil mahirap lang ako at walang matinong trabaho. Sagot ni Felix. Iniiwasan niyang pag-usapan ang tungkol sa paghihiwalay ni Feli dahil nasasaktan lang siya. Pero nagtanong naman si Tatay Cardo, kaya mapapakwento talaga siya. Sa buhay, hindi mo maiiwasang makaranas ng ganyan. Pero wag kang magalit o mainis sa taong ganon. Bagkus, gawin mo silang inspirasyon para umasenso ka sa buhay. Nakangiting sabi ni Cardo. Parang tumatag naman ang loob ni Felix dahil sa sinabi ni Tatay Cardo. Mas lalo na nang tinapik nito ang balikat niya at sinabing kaya niyang malampasan ang lahat ng ito. Opo, sagot ni Felix. Naranasan ko rin ang gaya ng naranasan mo. Nakakalungkot lang dahil yung girlfriend ko rin ang unang sumuko. Unfair nga eh. Dahil ako, kaya ko siyang ipaglaban sa lahat. Pero siya, ay binitawan lang niya ako ng ganun kadali. Nag-umpisa din ako sa wala. Kaya inayawan ako ng pamilya niya. Nagsumikap ako. Inabot ko ang expectation nila. Pero wala ding nangyayari. Kahit anong gawin mo. Kung hindi din naman nakatadhana sa'yo ang isang tao, ay hindi din kayo magkakatuluyan hanggang huli. Sobrang nakakalungkot dahil siya ay masaya na sa buhay niya. Tapos ako, naiwan. At ngayon, hindi pa rin naka-move on sa kanya. Ang malala, imbitado pa ako sa kasal niya. Pero hindi naman ako martir. Para pumunta at pasakitan ng sarili ko. Natatawang sabi ni Cardo. Ang sakit naman nun, Tatay Cardo. Komento ni Felix. Ay sobrang sakit. Wala ngang pakiramdam. Parang hindi talaga niya ako minahal dati. Nakangiting sagot ni Cardo. Ramdam ni Felix ang sakit sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Tatay Cardo. Kaya pala naiintindihan siya nito dahil pareho sila ng pinagdadaanan. Mabuti na lang nakaalis siya agad sa lugar na yon. Kung hindi, ay baka maimbitahan pa siya sa kasal ng ex-girlfriend niya. Makalipas ang 1 oras na biyahe, ay narating nila ang bahay ni Tatay Cardo. 2 palapag at malaki. Naunang bumaba ang driver na si Manuel upang mapagbuksan ang may edad na lalaki ng pinto. Inaya naman siya nito na sabay na raw silang bumaba. Hindi makapaniwala si Felix na makapunta siya sa ganitong kalaking bahay. Wala siyang makita ni isang tao maliban sa kanilang tatlo sa pagpasok nito sa loob ng bahay. Patingin-tingin lang sa buong paligid si Felix at nakikita niyang mamahalin ang mga gamit na nakikita niya. Pati na rin ang sahig ay sobrang kintab. Kayo lang ang nakatira rito, tatay? Tanong ni Felix. Nasa itaas ang 3 kong kasambahay. Sagot ni Cardo. Napatango naman si Felix. Wala siyang ideya kung bakit dinala siya ng may edad na lalaki rito. Malalim na ang gabi. Maghahanap pa siya ng matitirhan sa katrabaho na papasukan. Hindi naman pwedeng uubusin niya ang kanyang ipon sa paggala lang rito. Anong gagawin ko rito? Tanong ni Felix. Ngumiti si Tatay Cardo sa kanya at inimuestra sa kanya ang malaking sofa. Feel at home, Felix. Alam kong naghahanap ka ng matitirahan dito sa Maynila. Dito ka na lang sa bahay ko tumira. Hindi mo na kailangan pang magbayad ng renta. Saka bibigyan din kita ng trabaho para sa pagbabagong buhay mo. Nakangiting sagot ni Cardo. Po, nakakahiya naman po. Naiiling na sambit ni Felix. Hindi makapaniwala si Felix na magiging madali para sa kanya ang pagpunta niya rito
sa Maynila. Huwag ka nang mahiya. Mabait naman ang pagkatao mo kaya naging blessings para sa'yo ang pagpunta mo rito sa Maynila. Marami akong negosyo rito. Pumili ka lang kung ano ang sa tingin mo ang kaya mong gawin. Sagot ni Cardo. Salamat po tatay, sabi ni Felix. Walang anuman. Sige na, pumasok na tayo sa kusina para kumain. Pero bago yan ay, samahan ka muna ni Aling Pia sa magiging kwarto mo. Sagot ni Cardo. Tumango naman si Felix at saka naman niya nakita ang may edad na babae. Nakakababa lang ng hagdan. Ngumiti ito sa kanya. Saka nagpatiuna sa paglalakad. Pinasunod siya nito hanggang sa marating nila ang nakasaradong pinto ng kwarto. Binuksan ni Aling Pia para makapasok siya sa loob. Namangha naman si Felix dahil sa sobrang laki ng space. Tapos malapad ang kama na kasya ang 5 tao. Plain lang ang kulay na makikita niya sa loob. Itim at puti lang ang pintura. May nakikita din siyang malaking cabinet. Nagpaalam na sa kanya si Aling Pia. Inilabas naman ni Felix ang damit niya. Saka isinalid sa may cabinet. Nahiga muna si Felix sandali dahil sobrang sakit ng kanyang likod. Kaya lang, hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Bandang 10:00 ng gabi, nagising si Felix dahil nakaramdam siya ng gutom. Nagpalit muna siya ng damit dahil kanina pa ito suot niya. Binuksan niya ang nakasarang pinto at ito pala ay banyo. Naligo na lang si Felix, saka nagmamadaling nagbihis at lumabas ng kwarto pagkatapos. Mabuti na lang, nakita pa niya si Aling Pia na naglilinas sa may sala, kaya tinanong niya ito. Hello po Aling Pia, tulog na po ba si Tatay Cardo? Tanong ni Felix. Oo, kabilin-bilinan niya sa akin ay, pakainin raw kita, baka malipasan ka ng gutom. Nakangiting sagot ni Aling Pia. Nako okay lang po, matulog na po kayo doon, ako na ang bahala rito. Nahihiyang sabi ni Felix. May hugasin pa ako sa kusina. Tatapusin ko muna yon bago ako matulog. Ang dalawa ko kasing kasama ay may trabaho sa second floor. Sagot ni Aling Pia. Ako na ang maghuhugas ng mga yon, Aling Pia. Hindi naman kasi ako bisita rito. Inalok din ako ng trabaho ni Tatay Cardo. Sabi ni Felix. Sige na nga, masakit din ang katawan ko sa buong araw na pagtatrabaho. Sagot ni Aling Pia. Kaya nga po, pahinga na po kayo. Ako na po ang bahala rito. Sabi ni Felix. Nagpasalamat naman sa kanya ang may edad na babae bago ito pumasok sa kwarto nito at matulog. 1 buwan ang nakalipas, samantalang si Feli naman ay sobrang lungkot ng kanyang buhay. Magmula kasi nang maghiwalay silang dalawa ni Felix ay hindi na siya masaya. Sobrang tamlay niya at halos pagod na pagod ang kanyang katawan. Ni ayaw na nga niyang pumasok sa trabaho sana. Pero palaging sermon ang inaabot niya sa kanyang ina. Kesyo wala naman daw kwentang tao si Felix, kaya hindi niya pwedeng panghinayangan dahil wala naman daw itong mararating sa buhay. At kung ang lalaki ang makakatuluyan niya, ay wala siyang future rito. Napailing na lang si Feli dahil parang alam na alam ng ina niya ang kapalaran ni Felix, gayong hindi naman ito Diyos. Sabi ni Feli sa ina ay itigil na ang pangliliit ng mga ito kay Felix dahil wala na sa buhay niya ang lalaki at hiwalay na silang dalawa. Ang mama niya ang unang natuwa dahil sa balita niyang iyon. Marami pa raw siyang makikitang lalaki na higit pa kay Felix. Mayaman at kaya siyang bigyan ng magandang buhay. Para kay Feli, sa trabaho niya ay marami na siyang na-encounter. Lalaking mayaman,
May magarang sasakyan, gwapo, at galing sa magandang pamilya. Pero hindi talaga niya magugustuhan ang mga ito dahil sa hindi niya maintindihan ang pag-uugali. Mataas ang tingin sa sarili. Baka gawin siyang katulong kapag isa sa mga ito ang makatuluyan niya kung sakali. Habang si Felix naman ay nasanay na sa buhay niya sa Maynila nang mapatira siya sa bahay ni Tatay Cardo. Lagi nitong sinasabi sa kanya na hindi siya pwedeng sumuko sa buhay dahil kailangan niyang ipakita sa mga taong nanliit sa kanya na kaya niyang umasenso. Ang akala niya ay isa siya sa naging trabahador ni Tatay Cardo, pero ginawa siya nitong anak-anakan. Siya ang nagbabantay ng negosyo ng may edad na lalaki habang wala ito sa Maynila. Pumunta kasi si Tatay Cardo sa iba't ibang lugar para gumala. Sabi kasi nito sa kanya ay maghahanap ito ng mapapangasawa at mag-unwind bago pa ito mawala sa mundo. Hinahayaan na lang ni Felix dahil ito naman ang gusto niya, ang mabago ang buhay niya kahit na papaano. Binigyan siya ng bagong kotse ni Tatay Cardo na hindi niya sana tatanggapin. Kaya lang ay nagpumilit ito dahil sa hindi pa siya marunong magmaneho at isa pa, nahihiya siya. Ang rason ni Tatay Cardo kaya siya nito binigyan ng kotse para may service siya papunta at pabalik sa araw-araw dahil bibisitahin niya ang lahat ng negosyo na meron ang may edad na lalaki. Napuntahan na niya ang lahat ng pabrika nito. May paupahang bahay, hotel and restaurant, may kumpanya, may butik, mall, saka tindahan ng mga sasakyan. Kahit nga driver, ay binigyan din siya nito dahil isasama daw nito si Manuel. At 5 buwan na mawawala si Tatay Cardo para daw hindi siya magduda sa negosyo na meron ang may edad na lalaki ay ipinakita nito sa kanya ang lahat ng papeles nito na nakarehistro sa sangay ng gobyerno. Gusto nitong patunayan sa kanya na hindi galing sa ilegal na gawain kaya ito yumaman ng husto. Sariling sikap at tiyaga lang na may kasamang pagdarasal sa araw-araw. Isang gabi, pagkatapos nilang maghapunan, ay tumambay muna sila sa isang kwarto na maraming inumin. Paliwanag ni Tatay Cardo sa kanya, sinadya daw nitong magpagawa ng drinking bar dito sa bahay nito para hindi na nito kailangan lumabas at pumunta sa syudad upang uminom. Kamusta ka na anak? Nakangiting tanong ni Cardo. Okay lang po ako. Sobrang saya dahil sa inyo nagkaroon ako ng maayos na buhay. Sagot ni Felix. Siyempre, nagtatrabaho ka rin at nakikita ko ang effort mo, sipag mo at dedication mo sa paghahanap buhay. Sabi ni Cardo. Nahihiya din po kasi ako sa inyo kung hindi ko pagbubutihin ang trabaho ko. Nakangiting sagot ni Felix. Alam mo ba, noong kabataan ko ay nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Sabi ni Cardo. Bakit po tay? Tanong ni Felix. Kasi kung kailan tayo nasaktan at iniwan, saka pa tayo nagkaroon ng eagerness na mag-succeed sa buhay, di ba? Natatawang sagot ni Cardo. Nakangiti naman siyang nakatingin sa may edad na lalaki at sabay silang tumungga ng baso. Ni minsan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap sila ng ganito ng kanyang tatay. Bata pa lang kasi siya noong mawala ang ama niya at sumunod na rin ang ina. Hindi pa naman huli ang lahat, tay. Pagsubok lang ang mga yon sa buhay natin. Pero gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Kahit na hindi mo ko ganong kilala ay pinagkatiwalaan mo ko. Nakangiting sabi ni Felix.
Walang anuman. Basta ang gusto kong mangyari sa'yo ay, aasenso ka rin sa buhay mo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay, magkakasama tayo. Hindi na ako bumabata. Any moment ay, maiiwan kitang mag-isa. Natatawang sagot ni Cardo. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, Tatay Cardo. Ngayon nga lang tayo nagkakilala ay, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo. Gusto pa kitang makitang maikasal sa babaeng mahal na mahal ka at magkaroon ng pamilya, sabi ni Felix. Sana nga, ibibigay na sa akin ng Diyos kasi yun na lang ang kulang sa buhay ko, sagot ni Cardo. Meron yan tatay, sabi ni Felix. Nag-inuman sila ni Tatay Cardo hanggang sa nakaubos sila ng 5 beer. Hindi na sinubukan ni Felix na tumikim ng ibang inuman na nakadisplay dahil hindi siya pamilyar sa mga ito. Maya-maya lang ay inabutan siya ng isang card ni Tatay Cardo na ikinagulat niya. Sa'yo na yan at dyan papasok ang sahod mo buwan-buwan. Kung kailangan mo ng pera ay, iyan din ang gagamitin mo. Bukas din ay tuturuan kita kung paano gamitin. Nakangiting saad ni Cardo. Salamat po, sagot ni Felix. Ngumiti naman ang may edad na lalaki at tinapik ang kanyang balikat. Tinapos na nila ang kanilang inuman at kanya-kanya na silang pasok sa kanilang kwarto para matulog. Nang makahiga na sa ibabaw ng kama si Felix ay bigla na lang pumasok sa kanyang isipan ang dating kasintahan na si Feli. Kamusta na kaya ito ngayon? Para kay Felix ay okay na rin yung nagkahiwalay silang dalawa ng babae para mag-grow siya as a person. Nakita niya ang kanyang worth sa piling ng kanyang bagong tatay. Marami siyang natutunan kay Tatay Cardo. Kaya ipinagdarasal niya palagi na sana hahaba pa ang buhay nito para magkasama sila ng matagal. Masasabi ni Felix na masaya siya sa bagong yugto ng buhay niya ngayon dito sa Maynila. 1 taon ang nakalipas habang si Feli naman ay hindi naging maganda ang takbo ng buhay niya. Laking pagsisisi dahil sinunod niya ang solsol sa kanya ng magulang noon. Nahiwalayan niya si Felix. Parang nakarma siya dahil ito siya ngayon. Nabuntis ng lalaking nakilala niya online at hindi pinanagutan. Hindi na kumontak sa kanya si Jared pagkatapos nitong malaman na magkakaanak na silang dalawa. Natakot yata sa responsibilidad. Ang lalaki ang gusto ng mama niya para sa kanya. Mayaman, galing sa maayos na family background, kaya botong-boto ang pamilya niya. 9 na buwan ang naging relasyon nila ng lalaki at bumigay din siya. Kaya ang naging resulta ay nabuntis siya at tinakbuhan pagkatapos. Nang ma-realize niya na iniwan siya ni Jared, ay hindi niya kinikibo ang nanay niya at alam nitong may gap na sa pagitan nilang dalawa. Kaya nagtanim sila ng kawayan, saka hindi nagkibuan. Ngayon lang siya naging matapang, pero nasira na ang buhay niya. Niwala ngang reaksyon ang nanay niya nang sabihin niya ritong 1 buwan na siyang buntis. Kung naging matapang lang siya noon, ay hindi naging ganito ang buhay niya ngayon. Siseng-sisi siya kung bakit nagtiwala siya ng husto kay Jared. Ang ending, hindi pala siya nito kayang samahan hanggang sa huli. Iyak ng iyak si Feli. Ni ayaw na niyang lumabas ng bahay at kumain. Nang marinig ni Feli na tumunog ang kanyang cellphone, ay agad niyang kinuha ito sa pag-aakalang si Jared ang tumawag. Pero nadismaya siya dahil si Andrea pala, ang kanyang manager. Hello po ma'am, may kailangan ka ba sa akin? Tanong ni Feli pagkasagot niya ng tawag.
Wala tayo sa bangko, kaya kayo na lang. Natatawang sagot ni Andrea. Sige, sabi ni Feli. Hindi sila close ni Manager Andrea dahil bukod sa mataas ang posisyon nito sa kanya, ay tahimik lang ang babae. Seryoso ang mukha kapag nasa trabaho at hindi sila kinakausap regarding for work lang. Pero ibang bagay ay hindi. Kaya isnab ang komento ng iba sa kanya. Labas tayo ngayon, may treat. Imbita sa kanya ni Andrea. Ha? Bakit? May selebrasyon ba? Tanong ni Feli. Wala naman, tsismisan lang tayo. Hindi kasi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magbanding dahil parang ayaw niyo sa akin. Sagot ni Andrea. Hindi naman sa ganon, nahihiya lang kami sa'yo, sabi ni Feli. Huwag kayong mahiya dahil kahit manager ako at pareho lang tayong pinapasahod ng bangko. Natatawang sagot ni Andrea. Sige, magbibihis lang ako, sabi ni Feli. Okay, i-text ko lang sa'yo ang location. Sagot ni Andrea. Pagkababa ng tawag ay humiga muna sa kama niya si Feli. Wala siya sa mood lumabas ngayon, lalo pa at may pinagdadaanan siya. Pero nahihiya naman siyang hindi siputin si Manager Andrea. Baka ipatanggal siya nito sa trabaho. Nang maipasa na sa kanya ang location kung saan sila magkikita, ay bumangon na sa pagkakahiga si Feli. Nagpunas lang siya, saka naghanap ng damit sa cabinet. Makalipas ang isang oras, ay lumabas na siya ng bahay. Kahit hindi naman mahangin, ay nilalamig ang pakiramdam ni Feli. Gabi na, pero marami pa rin ang nakatambay sa labas ng bahay. Nag-uusap ng kung ano-ano. Masyado kasing productive itong mga kapitbahay niya. Parang hindi napapagod sa pang-araw-araw na ginagawa ng mga ito. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid sa grilled and barbecue house. Doon daw kasi sila magkikita, sabi ni Manager Andrea. Pagdating niya ay nagbayad na siya agad at nagsimula ng papasok sa loob ng kainan. Nasa pintuan pa lang siya ay kumakaway na si Andrea sa may dulo. Nakangiti naman siyang naglakad palapit sa babae. Tumayo ito at bumeso sa kanya. Thank you for coming. Akala ko kakain ako rito ng mag-isa. Busy ang lahat ng tao sa bahay, kaya wala akong mahihila. Nakangiting sabi ni Andrea. Okay lang basta ikaw. Pero boyfriend kung wala kang mahihilang pamilya mo. Natatawang sagot ni Feli. Wala akong boyfriend sa ngayon. Focus sa work. Anak ang meron ako. Sabi ni Andrea. May anak ka pala? Hindi makapaniwalang tanong ni Feli. Ang akala niya kasi itong manager nila ay dalaga kasi sobrang slim ng katawan. Saka wala din siyang nababalitaan tungkol sa personal nitong buhay. Single mother ako, Feli. Bigla kong iniwan ng tatay ni Miguel when he find out that I am pregnant. Nakakainis yung mga lalaking magaling lang sa umpisa. Nakangiting sagot ni Andrea. Napalunok ng maraming laway si Feli. Hindi alam ni Andrea na pareho sila ng pinagdadaanan ngayon. Ni isa sa mga kasama niya sa bangko ay walang alam. Maliban sa maganda ang buhay pag-ibig niya, pero wala din palang nangyayari. Pero nakikita kong masaya ka naman, sabi ni Feli. Of course, dahil 8 taon na rin magmula nang iwan niya kami. So wala akong choice kundi buhayin mag-isa ang anak ko at idagdag pang hindi kami mayaman. Galing ako sa mahirap na pamilya. Mabuti na lang at supportive ang pamilya ko. Ni minsan, hindi ko sila narinig na pinagsabihan ako ng hindi maganda dahil lang disgrasyada ako. Blessed pa rin ako na kahit papaano.
Sagot ni Andrea. Napakaswerte mo dahil nagkaroon ka ng mabuting pamilya. Nakangiting sambit ni Feli. Oo, ikaw ba? Kamusta na kayo ng boyfriend mo? Nakakatuwa dahil kahit hindi tayo close ay updated ako sa mga buhay ng mga teller ko. Natatawang tanong ni Andrea. Napabuntong hininga si Feli. Kailangan niyang mailabas itong nararamdaman niya. Kung hindi, ay parang sasabog ang puso niya. Buntis ako at nang malaman ni Jared ang kalagayan ko ay bigla na lang siyang nawala na parang bula. Naiiling na sagot ni Feli. Napabuntong hininga si Andrea at nakikisimpatya ito sa nararamdaman niya. Okay lang yan. May maayos naman tayong trabaho. Kaya nating buhayin ang mga anak natin. Kahit ilan pa. Hindi natin kailangan ng lalaki sa buhay. Kung ganyan lang din kasama ang ugali, sabi ni Andrea. Hinawakan ng babae ang kamay niya. Saka pinisel ng mariin. Parang gustong umiyak ni Feli dahil nakakamiss ang magkaroon ng kapatid na babae. Ngayon lang niya naramdaman na may kakampi siya. Masasabihan ng hinaing at pinagdadaanan niya sa buhay. Kung sa bagay, wala kasi siyang maaasahan sa mama niya, kundi sermon. Pero hindi ako gaya mo na may magulang na supportive. Nanay ko pa nga ang nag-push sa akin na iwanan ko yung mabait kong boyfriend dati dahil walang maayos na trabaho. Naiiling na sagot ni Feli. Wala siyang pakialam kung para siyang bata na nagsusumbong ngayon kay Andrea dahil panatag ang loob niya sa babae. Alam mo, minsan masasaya ka kung hindi mo susundin ang utos ng magulang mo dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay tama sila. Natatawang sabi ni Andrea. Napangiti na lang si Feli dahil sa sinabi ni Andrea. Hindi ko talaga alam. Niwala ngang reaksyon nang sabihin kong buntis ako at tinakbuhan ng boyfriend. Napabuntong hiningang sagot ni Feli. Hayaan mo na lang. Mas mabuti pang kumain na lang tayo ng kumain, sabi ni Andrea. Tumango si Feli. Hinayaan na lang niyang si Andrea ang mag-order ng kakainin nila ngayon. Ikain na lang niya ng marami ang sakit ng puso niya. Sa kabilang banda, samantalang si Felix naman ay nagplanong umuwi ng probinsya niya. Masasabi niyang kaya na niyang harapin ngayon ang dahilan kung bakit napunta siya sa Maynila. Sa isang taon na pamamalagi niya rito ay masasabi niyang kaya na niyang ipagmalaki na marami na siyang naipundar na ari-arian dahil sa pagsisikap niya. At utang niya ang lahat ng yon sa kanyang ikalawang ama na naging sandigan niya, si Tatay Cardo. Saka hindi na sila magkakasama ngayon. Nasa ibang bansa na ito, kasama ang asawa nito at mga anak. Natupad na rin sa wakas ang pangarap ng tatay niya na makapag-asawa at magkaroon ng mga anak. Kakagaling lang niya sa ibang bansa noong nakaraang buwan upang dalawin ito at nakapagpaalam na siya na uuwi muna siya ng probinsya. Si Manuel ang maiiwan rito sa malaking bahay kasama ang girlfriend nito at siya naman ay isasama niya si Hernan, ang kanyang driver. Isasama mo ba ako, sir? Tanong ni Hernan. Oo, alam ko namang wala kang maiiwang asawa at mga anak rito. Nakangiting sagot ni Felix. Baka doon ko mahanap ang kalahati ng tadyang ko, sir. Pagbibiro ni Hernan. Posible, maraming magagandang dilag doon. Natatawang sagot ni Felix. Sige, magpapaalam ako sa magulang ko pag uwi ko mamaya. Kailan ang alis natin? Tanong ni Hernan. Mamayang gabi. Sagot ni Felix. Bandang 7:00 ng gabi
ay bumabiyahe na si Felix kasama si Hernan. Namimiss na niya ang kaibigang si Diego. Tahimik lang si Felix na nasa likuran nakaupo. Ang driver niya ay nasa unahan. Kapag gusto niyang matulog ngayon, ay hihiga na lang siya rito. Ilang oras din ang naging biyahe nila. Nang malapit na silang makarating, ay napansin ni Felix na may isang lalaking nakatayo sa gilid ng daan. May dala itong malaking backpack at isang karton na may laman. Nanliliit ang mga mata niya nang makilala niya ang nasabing lalaki. Ito ay walang iba kundi ang nakakatandang kapatid ng dating kasintahan na si Feli, si Nilo. Okay ka lang, sir? Tanong ni Hernan. Pakihinto ng sasakyan malapit sa lalaking yan. Sagot ni Felix at inginuso niya si Kuya Nilo. Sige po, sabi ni Hernan. Huminto na ang sasakyan kay Kuya Nilo. Umatras naman ang lalaki at nagulat nang binuksan niya ang bintana. Saka ngumiti sa lalaki. Magandang gabi, Kuya Nilo. Bati ni Felix. Kilala kita, sagot ni Kuya Nilo. Oo, magkalugar tayo, sabi ni Felix. Ikaw nga yun. Kamusta ka na? Umasenso ka na yata. Nakangiting tanong ni Kuya Nilo. Hindi naman. Nagkaluwag-luwag lang sa buhay. Sagot ni Felix. Mabuti naman, sabi ni Kuya Nilo. Ano nga palang ginagawa mo rito? Tanong ni Felix. Pauwi din ako sa atin, kaya lang ay nasiraan ng motorsiklo na sinakyan ko kaya ipinaayos pa. Sagot ni Kuya Nilo. Sumakay ka na kuya, doon din ang punta namin. Sabi ni Felix. Naku salamat, sagot ni Kuya Nilo. Nang makasakay si Kuya Nilo, ay pinaandar na ni Hernan ang sasakyan palayo. Habang napapatingin sa bawat madadaanan nila, ay napapabuntong hininga si Felix. Kahit saang lupalop ng mundo pa siya makarating, ay babalik pa rin siya kung saan siya galing. Nang marating nila ang kanyang lugar, ay inihatid muna niya si Kuya Nilo sa bahay nito. Nagpasalamat sa kanya ang lalaki bago ito lumabas ng kotse. Tumango naman siya, saka sila umalis. Nang makita niya ang kaibigang si Diego, ay pinahinto niya ang kotse, saka nagmamadaling lumabas. Nanlalaki ang mga mata ng kaibigan nang makita siya. Patakbo pang lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang tagal nating di nagkita pare. Ibang-iba ka na talaga sa dating ikaw. Masayang sambit ni Diego. Ako pa rin naman to. Natatawang sagot ni Felix. Isang taon ka ring nawala dito sa lugar natin. Kitang-kita kong umasenso ka talaga. Sa'yo ba tong bagong kotse na to? Tanong ni Diego at hinaplos ang kotse niya. Hindi naman. Sinuwerte lang ako. Sagot ni Felix. Lumabas din si Hernan at ipinakilala niya ang dalawa. Bilib na bilib sa kanya si Diego dahil may driver din daw siya. Tumambay muna sila sa tindahan ng ilang minuto. Isinakay nila si Diego at pumunta sila sa sentro upang maghapunan. Ang daming kwento ng kaibigan at ramdam niyang sobrang namiss niya ito. Magtatagal ka ba rito pare? Tanong ni Diego. Oo, luluwas lang ako sa Maynila paminsan-minsan. Sagot ni Felix. Kamusta ka na? Ilan na ang anak mo? Nakangiting tanong ni Diego. Napahalakhak na lang si Felix dahil sa naging tanong ng kaibigan niya. Wala pa. Hindi pa yata ipinanganak ang swerte ko. Sagot ni Felix. Darating din yan sa tamang panahon, sabi ni Diego. Ikaw ba? Nag-asawa ka na? Tanong ni Felix. Hindi din eh. Natatawang sagot ni Diego. Nagkatawanan silang dalawa.
Nang makahanap sila ng nakabukas pa na makakainan, ay itinabi na ni Hernan ang sasakyan at sabay na silang pumasok tatlo. Pumili na ng pagkain si Felix dahil kanina pa siya nagugutom. Hinayaan na din niyang makapili ang dalawa sa gusto nila. Makalipas ang ilang minuto ay magana na silang kumain. Para kay Felix ay na-miss niya ang lugar na ito at ang trabaho niya dati sa bukid. Masasabi ng nakakakilala sa kanya na ibang-iba na siya ngayon, pero siya pa rin naman ito, umasenso lang sa buhay. Bukas na bukas din ay pupuntahan niya ang bahay niya na tinitirhan dati, kung nakatayo pa ba o wala na. Pagkatapos nilang kumain ay si Felix na ang bahalang nagbayad. Bumili ng beer sa Hernan dahil mag-inuman daw sila pampatulog. Nang nasa bahay na sila ni Diego, pumwesto ang dalawa sa balkonahe upang magsimulang mag-inuman. Si Felix naman ay hindi mapakali, parang may gusto siyang gawin o di kaya gustong makita. Kahit anong pilit niyang kalimutan ang babaeng nagdulot sa kanya ng sakit at dahilan para magsikap siya ng ganito, ay bumabalik pa rin sa alaala niya ang babae dahil nandito siya ngayon sa lugar kung saan niya ito nakilala. Dahil sa pag-iisip niya ay hindi na malaya ni Felix ang oras at tapos nang mag-inuman ang dalawa at tulog na si Hernan na nakahiga sa balkonahe. Kung gusto mong uminom ay nag-iwan ako ng isang bote para sa'yo pare, sabi ni Diego. Salamat. Siya nga pala, anong trabaho mo ngayon? Gaya pa rin ba ng dati? Tanong ni Felix. Hindi na pare, ipinagbabawal na ang pagtotroso sa gubat. Kaya nagkakargador ako ng gulay sa palengke. Sagot ni Diego. Kamusta naman ang kita? Tanong ni Felix. Konti lang kita sa isang araw pare. Hindi makakabuhay ng pamilya. Kaya nga hindi ko pa sinubukang mag-asawa. Sagot ni Diego. Napailing na lang si Felix. Sobrang hirap talaga ng buhay ngayon kung walang maayos na trabaho. Huwag kang mag-alala. Kikita din tayo ng malaki. Isasama kita sa negosyong ipapatayo ko dito. Sabi ni Felix. Salamat pare. Nakakahiya naman. Kapag ganitong nakikita ko na umaasenso ka na talaga ay parang nakakaramdam ako ng hiya. Naiiling na sagot ni Diego. Ano ka ba naman? Ako pa rin naman to, ang kaibigan mo. Naging maswerte ako nang makapunta ng Maynila dahil nakilala ko si Tatay Cardo. Kinupkop niya ako at tinuring na parang tunay na anak. Tinulungan niya akong makaahon at umasenso. Nakangiting sabi ni Felix. Mabuti na lang nakilala mo ang taong yon. Sagot ni Diego. Ang laki ng utang na loob ko kay Tatay Cardo, sabi ni Felix. Nakatitig sa kanya si Diego na para bang may gustong sabihin. Wala naman kasi itong idea kung bakit biglaan ang pag-alis niya noon. Kamusta ang puso mo pare? Wala akong alam sa biglaan mong pag-alis dati hanggang sa nagkita kaming dalawa ni Feli at sinabi niyang naghiwalay na kayong dalawa. Tanong ni Diego. Napabuntong hininga na lang si Felix. Okay na siya, pero ni minsan ay hindi niya nakalimutan si Feli. Siguro, mas lamang ang pag-intindi niya kaysa sa sama ng loob. Okay na ako pare. Alam mo ba na hiniwalayan ako ni Feli dahil ayaw ng pamilya niya sa akin dahil mahirap lang ako at hindi kami bagay. Ang pangmamaliit nila sa akin ang ginawa kong inspirasyon para umasenso sa buhay. Sagot ni Felix. Napapailing na lang si Diego. Hindi maganda ang ginawa nila sa'yo. Kahit sabihin nating nakalipas na yun. Ano na, laking hiya nila ngayon kapag nakita nilang umasenso ka na. May inas sa boses na sabi ni Diego.
Hayaan mo na. Tapos na yon. At pareho na kaming naka-move on ngayon. At saka, naisakay ko nga yung kapatid niya kanina. Naihatid pa namin ni Hernan sa bahay nila. Sagot ni Felix. Nagkita ba kayo ni Feli? Tanong ni Diego. Wala. Sagot ni Felix. Hindi ko na rin siya nakikita matagal na. Sabi ni Diego. Kamusta na nga pala siya? May asawa na? Tanong ni Felix. Wala pa. Pero base sa naririnig ko ay nakapag-boyfriend siya ng mayaman. Sagot ni Diego. Mabuti naman. Ganun naman talaga ang gusto ng nanay niya sa kanya. Sabi ni Felix. Pero duda ako sa hilatsa ng lalaking yun. Hambog na ewan. Sagot ni Diego. Napatawa na lang si Felix. Di bali ng hambog, basta mayaman. Samantalang si Feli naman ay napalabas ng pinto nang marinig niyang dumating ang kuya Nilo niya. Sa lahat ng kapatid niya ay dito siya mas close kaysa doon sa iba. Nagmana sa nanay niyang masama ang ugali. Bakit mo naman naisipang umuwi ng gabi, Nilo? Tanong ni Patty. Tinapos ko pa ang trabaho ko doon, Mama. Hindi nga sana ako uuwi ngayon. Nagkataon pang nasira ang motorsiklo na sinasakyan ko. Sagot ni Nilo. Nasaan nga pala yung kotse mo? Tanong ni Patty. Nasa talyer pa. Ipinaayos ko. Luma na kasi kaya marami ng sira. Sagot ni Nilo. E di panahon na para bumili ka ng bago. Sabi ni Patty. Wag na muna. May iba pa akong panggagamitan ng pera ko. Okay pa yun, magagamit ko pa. Sagot ni Nilo. Saan mo gagamitin ng pera mo? Magnenegosyo ka? O baka naman babae ang makikinabang niyan? Kung mag-aasawa ka lang ay piliin mo yung maibubuga, hindi yung palamunin. Sabi ni Patty. Ikaw ang nagluwal sa akin sa mundo, Mama. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Pero sana naman, huwag mong sasaklawan ang desisyon ko sa paghahanap ng mapapangsawa. Sagot ni Nilo. Nagiging praktikal lang ako, anak. Ayokong mahihirapan ka sa buhay mo kapag nakapili ka ng maling tao. Sabi ni Patty. Kakarating ko lang, Mama, at ayokong mag-away tayo. Huwag mo kong itulad kay Feli na pinapakailaman mo ang buhay pag-ibig niya dahil gusto mo, desisyon mo palagi ang nasusunod. Ang hilig mo manghusga ng kapwa-tao. Kesyo mahirap, walang mararating sa buhay. Pero yung taong minaliit mo ay umasenso na ngayon at nananatili pa ring mabuting tao. Sagot ni Nilo. Nakakunot ang noo ni Feli. Si Felix kaya ang tinutukoy ng kuya niya? Nagkita kaya ang dalawa? Matapos kitang palakihin ng maayos, tapos gaganinin mo na ako? Wala kang utang na loob. Minamasama mo ang sinasabi ko. Pero ang totoo ay, concern lang ako sa inyo. Galit na sabi ni Patty. Iba ang pagiging concern sa pangingialam, Mama. Kung talagang concern ka sa amin na mga anak mo ay, sana inaalagaan mo si Feli. Dahil buntis siya. Pero wala. Hinahayaan mo lang siya. At nasaan na ang lalaking gusto mo para sa kanya? Tinakbuhan na siya pagkatapos na buntis. Ngayon ko napagtanto na hindi sa lahat ng pagkakataon ang payo ng magulang ay nakakabuti. Sagot ni Nilo. Nanlaki ang mga mata ni Feli sa narinig mula sa kuya niya. Napatakip na lang siya sa kanyang bibig nang maisip kung saan nalaman ng kapatid ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Wala naman siyang sinabihan sa mga ito maliban sa nanay niya. Kaya nagulat siya ngayon sa mga narinig mula sa kuya niya. Napansin ni Feli na hindi sumagot ang mama niya. Nagmamadali na itong pumasok sa loob ng kwarto at isinara ang pinto ng sobrang lakas. Sakto namang nakita siya ng kuya na nakatayo sa pinto ng kanyang kwarto. Nilapitan siya nito at niyakap ng sobrang higpit. Gumanti na rin ng yakap si Feli. Itong si Kuya Nilo niya ay madalang kung umuwi rito sa lugar nila dahil iniiwasan ang ugali ng mama nilang mata pobre.
Inabot na lang ng ganitong edad na walang pinapakilalang babae sa pamilya dahil sa pangingialam nito sa kanila. Kinabukasan, habang si Felix ay inuutusan niya si Sentro, sina Hernan at Diego upang maghanap ng pwesto kung saan sila pwedeng magpatayo ng negosyo at kung ano ang pwede sa kapatok na ibenta sa lugar nila. Gagawin niya ito hindi para sa kanya, kundi para sa kaibigang si Diego para hindi na ito magkargador sa palengke. Nandito ngayon si Felix sa bahay niya. Sabi ni Diego ay pinalit-palitan nito ng bubong at dingding para hindi daw masira. Nagpasalamat naman siya sa kaibigan. Maya-maya lang ay naisipan ni Felix na pumunta sa sentro at sumunod kina Diego at Hernan. Wala din naman kasi siyang gagawin sa bahay niya doon. Gagala siya at magmamasid sa buong paligid. Pumasok si Felix sa malaking tindahan at tumingin-tingin siya sa paninda ng mga ito. Nang makapasok na siya sa isang grocery store, ay bigla na lang may natumba na babaeng nadaanan niya. Mabuti na lang, nasalon niya agad ito bago pa matumba sa semento. Pagtingin niya ay nagulat siya dahil si Feli pala ito. Sobrang nag-aalala si Felix kasi naman namumutla ang babae at payat ito. Dali-daling kinarga ni Felix si Feli palabas ng tindahan. Saka naghanap ng masasakyan at nagpahatid sa ospital. Pagdating nila doon ay agad siyang nilapitan ng nurse sabay tanong, "Anong nangyayari sa kanya?" "Bigla pong natumba at nahimatay." Sagot ni Felix. Ipinasok nila sa emergency si Feli. Gusto pa sanang magpaiwan sa loob si Felix pero hindi siya pinayagan. Sa labas lang daw siya maghintay. Maya-maya lang ay lumabas ang nurse kaya tinanong agad ni Felix, "Kamusta ang pasyente?" Kaya siya nahimatay dahil sa sobrang stress, walang maayos na kain at tulog, at dapat iwasan ng problema. Kumain ng masustansya na pagkain dahil mahina ang kapit ng baby sa tiyan niya. Sagot ng nurse. Hindi nakaimik si Felix. Buntis si Feli? Pero bakit naman ito pinapabayaan ng sarili? Hindi na nakapagsalita si Felix. Narinig na lang niyang sinabi ng nurse na pupuntahan na lang niya sa kwarto nito ang pasyente. Maya-maya lang, nang malaman niya ang room number ng babae, ay pinuntahan niya agad ito. Pagbukas ni Felix ng pinto, ay mukha ni Feli ang una niyang napansin. Hindi pa nagigising ang babae at hindi pa rin bumabalik ang kulay ng balat nito. Dahan-dahang lumapit si Felix habang nakatitig siya sa dating kasintahan ay marami siyang narealize kung ang babae ay naging duwag. Mas lalo na siyang hindi din niya ito nagawang ipaglaban. Hindi siya humarap sa pamilya nito upang ipakita sa kanila kung gaano ka-pure ang hangarin niya. Pero hindi naman siya nagsisisi kung hindi siya hiniwalayan ni Feli noon ay hindi niya nakilala si Tatay Cardo at hindi magiging ganito ang estado ng buhay niya. Pansin niya sa itsura ni Feli na may mabigat itong pinagdadaanan sa buhay. Ibang-iba na ito sa babaeng minahal niya dati. Pumayat at umitim na para bang pinapabayaan ng sarili. Ganito talaga ang mangyayari kapag toxic ang pamilyang kinalakihan. Hindi maganda ang pagsasama. Hinawakan ni Felix ang kamay ni Feli at masasabi niyang sobra niyang namimiss ang babaeng ito. Naupo siya sa bakanting upuan, saka hinintay na magising si Feli. Makalipas ang isang oras ay napansin niyang itinaas ng babae ang kamay nito, saka sinapo ang noo. Dali-daling tumayo si Felix at nilapitan ng babae. Nagkatitigan silang dalawa.
at kitang-kita ni Felix ang gulat sa mga mata ni Feli. "Felix, anong ginagawa mo rito? Nasaan ako?" Gulat na tanong ni Feli sa kanya. Sinubukan ni Feli bumangon, pero pinigilan niya ang babae. "Nasa ospital ka. Nang mahimatay ka kanina sa grocery store, ay nagkataong nandun ako at nasalo kita, kaya dinala na kita rito." Sagot ni Felix. Napabuntong hininga si Feli, sabay sabing, "Salamat, ang sakit ng ulo ko kasi." Dahil sa stress yan, ang sabi ng nurse kanina, kumain ka raw sa tamang oras at matulog ng maayos dahil mahina daw ang kapit ng baby mo. Nasaan ba kasi ang boyfriend mo? Bakit hinahayaan ka na lang umalis ng mag-isa? Tanong ni Feli. Napayuko si Feli. Wala na siya. Iniwan na niya ako pagkatapos niyang malaman na buntis ako. Kaya naging miserable itong buhay ko dahil nakarma ako sa ginawa ko sa'yo. Umiiyak na sagot ni Feli. Nilapitan ni Felix ang babae at niyakap ito ng sobrang higpit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kailanman ay hindi ko hiniling na maging miserable ang buhay mo dahil sa nangyari sa atin. Sorry. Sana mapatawad mo ko. Deserve kong makaranas ng ganito. Deserve kong maiwan. Humahagulgol na sagot ni Feli. Tahan na. Huwag kang malungkot at umiyak. Huwag na huwag mong idadamay ang baby sa tiyan mo dahil lang sa walang kwentang lalaking yun. Pag-aalo ni Felix, sabay haplos sa likod ng dating nobya. Parang nawalan na ako ng gana. Kung naging matapang lang ako noon, ay di sana ganito ang buhay ko. Nahihiya ako. Sagot ni Feli. Huwag kang mahiya. Ang dapat mas mahiya yung boyfriend mong nang iwan sa'yo. Sabi ni Felix. Kumalas siya ng yakap kay Feli at pinunasan niya ang mukha nito na basang-basa ng luha. Ngumiti naman sa kanya ang babae. Hinawakan ng kamay niya, saka pinisel at sinabing, "Thank you, Felix. I'm sorry." Wala kang dapat ihingi ng tawad. Nakalipas na yon, tsaka hindi ako nagalit sa'yo. Nakangiting sagot ni Felix. Parang matutunaw si Felix sa naging titig sa kanya ni Feli. Tahimik lang ito at wala namang sinasabi. Pero tinignan siya nito mula ulo hanggang paa at nginitian ng sobrang tamis. Napalunok na lang si Felix. Saka napapailing na lang kasi ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Mas lalo kang gumwapo ngayon, Felix. At saka, ibang-iba ka na sa lalaking nakilala ko noon. Tanging nasabi ni Feli. Hindi naman. Ako pa rin naman to. Natatawang sagot ni Felix. Pero masaya ko na nakabalik ka na dito sa atin at makikita kita ulit. May ngiti sa labi ni Feli. Ako din. Kumusta na ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka na ba nahihilo? Tanong ni Felix. Okay na ako. Pwede na siguro akong umuwi. Sagot ni Feli. Wag na muna. Saka na lang kapag sinabi ng doktor o di kaya ng nurse. Alalahanin mo, may baby ka. Malumanay na sabi ni Felix. Okay, tipid na sagot ni Feli. Sabay tango. Tawagan mo mama mo para malaman na andito ka. O di kaya kuya mo para ma-inform sila. Utos ni Felix. Ayoko. Wala namang pakialam sa akin si mama. Yung kaibigan ko na lang. Sagot ni Feli. Napabuntong hininga na lang si Felix. Iba talaga ang ugali ng nanay nitong si Feli. Kayang tiisin ang anak kahit anong mangyari. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Tumingin ito sa kanya at kay Feli. Okay ka lang? Bakit ka nandito? May himig na pag-aalalang tanong ni Andrea. Napailing na lang si Feli bago nakasagot. Hinimatay ako doon sa grocery store.
Ikaw kasi, nagpapadala ka sa problema. Dinadamay mo pa ang anak mo. Paninermo ni Andrea. Sorry, hindi na to mauulit. Hinging paumanhe ni Feli. Hindi na talaga, sagot ni Andrea. Nang matapos ang usapan ng dalawa, ay saka naman sumingit si Felix. May magbabantay na kay Feli, kaya aalis na siya. Baka hinahanap na siya ngayon ni na Diego at Hernan. Aalis na ako, Feli. Basta, sundan mo na lang kung ano ang sabi ng doktor sa'yo. Paalam ni Felix. Sige, salamat, sagot ni Feli. Hindi na tumingin sa gawin ni Feli. Tumalikod na siya, saka nagmamadaling naglakad palabas ng ospital. Samantalang si Feli naman ay napahinga ng malalim nang sinusundan niya ng tingin ang papalabas na si Felix. Puno ng panghihinayang ang puso niya nang magkita sila ulit ng lalaki. Nakikita pa rin niya ang concern rito para sa kanya, pero wala na ang pagmamahal nito. Gustong maglupasay sa iyak ni Feli dahil ang akala niya mag-i-stay sa kanya rito sa ospital si Felix para bantayan siya. Yun pala ay hindi. Baka iniiwasan nitong magalit ang girlfriend nito kapag nagtagal pa ang lalaki rito. Sobrang laki ng ipinagbago ng dating nobyo at tama ang kuya Nilo niya. Umasenso na talaga si Felix at malayong malayo na ito sa Felix na nakilala at minahal niya noon. Sino ba yun? Bago mong boyfriend? Ang bilis mong nakahanap ng bago ah? Nakangising tanong ni Andrea. Dati kong boyfriend, bago si Jared. Yung lalaking nabanggit ko sa'yo dati, sagot ni Feli. Ah, okay. Mas lamang pa yun kaysa sa boyfriend mong walang bayag na si Jared, komento ni Andrea. Napatango na lang si Feli dahil sobrang lamang ni Felix kesa kay Jared. Kung hindi lang dahil sa mama niya, ay hindi sila maghihiwalay. Dahil Sabado ngayon, ay nagpresenta na si Andrea na ito na ang magbabantay sa kanya rito sa ospital. Ayaw niyang tawagin ng mama niya dahil baka magkautang na loob na naman siya rito at pakikialaman siya sa desisyon niya sa buhay. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang nurse, isang babae at lalaki na may bitbit na 5 paper bag, saka isang basket ng prutas, pati na rin mga disposable Tupperware na may lamang pagkain. Ipinasuyo po ito ng asawa mo sa amin na dalhin daw dito, ma'am. May pupuntahan pa raw kasi siyang importante. Nakangiting sabi ng lalaking nurse. Nagkatinginan naman silang dalawa ni Andrea. Napakamot siya sa batok dahil napagkamalan pang asawa niya si Felix. Pero ang kaibigan ay ngising-ngisi ito na halatang kinikilig. Salamat po, sagot ni Feli. Pagkaalas ng dalawa ay hinarap siya ni Andrea pagkatapos nitong tignan ang lahat ng pinamili ni Felix. Masyadong thoughtful ang ex-boyfriend mo sa kabila ng pananakit mo sa kanya. Ngayon pa lang ay pagsisisihan mo na hiniwalayan mo siya. Husband material ang datingan. Sayang, nakangiting sabi ni Andrea. Ngumiti ng mapait si Feli bago nagsalita. Deserve niyang maging masaya sa iba, Andrea. May girlfriend na yon dahil 1 taon ding naninirahan sa syudad. Sabagay, pero bagay kayo, saad ni Andrea. Sa kabilang banda naman ay kakauwi lang ni Felix sa bahay ni Diego. Pinagpawisan siya at hindi mapakali dahil akala niya ay okay na siya at naka-move on na siya sa dating kasintahan. Pero ngayong magkita sila ulit ay bumalik lahat ng feelings niya. Hindi siya mapakali na nasa ospital ito at gusto nga niyang bantayan ito hanggang sa gumaling. Pero kasi naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. San ka galing pare? Tanong ni Diego.
Sa ospital. Nahimatay kasi si Feli kaya dinala ko doon. Sagot ni Felix. Nagkita kayo? Gulat na tanong ni Diego. Wala. Aksidente lang kaming nagkita doon sa grocery store. Sagot ni Felix. Umakyat na ng hagdan si Felix, saka naupo sa hagdan. Pinunasan niya ang pawisang muka, saka isinandig ang likod sa may upuan. Bakit raw siya nahimatay? Tanong ni Diego. Naupo din ito sa tabi niya at tinitigan siyang mabuti. Sa sobrang stress dahil buntis, iniwan ng boyfriend at hindi pinanagutan. Naiiling na sagot ni Felix. Minalas nga yata sa buhay si Feli, tanging nasabi ni Diego. Hindi na umimik si Felix, pero may galit siyang nararamdaman para sa lalaking nang iwan kay Feli. Isang buwan ang nakalipas ay nakahanap na ng pwesto si Felix sa sentro. Ang naisip nilang negosyo na ipapatayo ay hardware, jewelry shop, restaurant at boutique. Si Diego na ang bahalang mag-asikaso sa mga ito at si Hernan. Saka siya lang ang mag-finance. Nagustuhan na kasi ng kanyang driver ang tumira sa lugar na ito dahil may napupusuan ng babae sa lugar nila. Samantalang ang inuna nilang buksan ay restaurant. Sumakto naman na kaarawan ng kaibigang si Diego. Sa susunod na araw ay doon na sila mag-celebrate. Naisip ni Felix na mamalengke muna sila para naman may gagamitin sa pagbubukas nila ng restaurant. Nakahanda na ang pwesto. Tapos nang magpintura ang dalawa at may nakahanda na ring mga mesa, upuan para sa mga customer. Kumpleto na rin sila ng mga tao mula sa tagaluto, taga-serve, saka cashier na rin. Nakakuha na rin sila ng building permit at sa medical certificates na kailangan healthy lahat ng staff nila dahil pagkain ang kanilang negosyo. Gabi na, pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Felix. Iniisip niya kung kamusta na si Feli pagkalabas nito ng ospital. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na madalaw ang babae dahil naging busy na rin siya. Namimiss niya ang dating kasintahan. Okay ka lang pare? Bakit hindi ka makatulog? Tanong ni Diego. Napansin pala siya nitong pabaling-baling sa kanyang hinihigaan. Pero si Hernan ay rinig na rinig niya ang hilik. Napagod yata sa paroon at parito sa sobrang busy. May iniisip lang ako, Diego. Napabuntong hiningang sagot ni Felix. Si Feli ba? Nakangiting tanong ni Diego. Natatawa si Felix habang nakatingin sa kaibigan. Nahulaan ng lalaki ang iniisip niya o sadyang kilalang kilala na talaga siya nito. Nahulaan mo talaga, sagot ni Felix. Siya lang naman ang nagpapaganyan sa'yo eh. Hanggang ngayon din ba? Akala ko naka-move on ka na sa kanya. Kunot noong tanong ni Diego. Bumangon si Felix. Sabay sabing, hindi ko nga alam eh. Bigla na lang bumalik lahat nang magkita kami ulit. Sagot ni Felix. Ibig sabihin yan ay, hindi talaga nawala ang pagmamahal mo sa kanya. Kung yan ang nararamdaman mo ay, pwede mo naman siyang balikan. Hindi magiging hadlang ang sitwasyon niya ngayon para sa kagustuhan. Timbangin mo lahat pare, hindi yung magpadalos-dalos ka ng desisyon. Payo ni Diego. Salamat pare. Nakangiting sagot ni Felix. Kinabukasan, maaga pa lang ay lulan na ng sasakyan si Felix at Hernan. Si Diego kasi ay maagang umalis at magpipintura sa iba pa nilang pwesto dahil isusunod na nila ang pagbubukas ng kanilang negosyo. Kitang-kita niya ang eagerness sa mukha ng kaibigan para matulungan siya nitong makapagpabukas dito sa lugar nila. Pero wala itong ideya na para rito ang lahat
ng ginagawa niya. Papunta sila ng palengke ngayon dahil bibili sila sa gagamitin nila sa restaurant. Pagdating nila ay itinabi ni Hernan ang kotse sa gilid at naunang bumaba si Felix. Pagpasok pa lang niya ay nagkatitigan silang dalawa ng may edad na babae na pamilyar sa kanya. Hindi man sila personal na magkakilala ng nanay ni Feli, pero kilala niya ito. May pwesto pala rito sa palengke. Malaki at maraming lamang paninda. Kinuha niya sa loob ng bulsa ang listahan, saka inabot sa tindera na nakaharap sa kanya. Dito na lang sila bibili dahil nasa malapit kesa pupunta pa siya sa ibang tindahan. Napapansin ni Felix na titig na titig sa kanya ang nanay ni Feli. Siguro namumukhaan siya nito kaya nginitian niya ito. Lumayo ng kaunti si Felix at nagpalakad-lakad, saka tumingin-tingin sa paninda ng iba. Para saan to gagamitin? Tanong ni Patty. Narinig ni Felix na nag-uusap ang nanay ni Feli at si Hernan, pero hindi na siya nag-abala pang lingunin ang mga ito. Sa pagbubukas po ng restaurant ng boss ko rito, sagot ni Hernan. Siya ba yung boss mo? Tanong ni Patty. Opo, si Sir Felix. Sagot ni Hernan. Sige, ilalagay namin ito sa karton at ito na ang total ng babayaran nyo, sabi ni Patty. Tinawag naman siya ni Hernan para bayaran ang pinamili nila, kaya lumapit siya at naglabas ng pera sa pitaka. Nang magpang-abot ang tingin nilang dalawa ng may edad na babae, ay ngumiti ito sa kanya. Salamat po ma'am, nakangiting sabi ni Hernan. Salamat din, sagot ni Patty. Bumisita po kayo bukas doon sa restaurant na bubuksan namin, malapit sa may tindahan ng lechon manok. Singit ni Felix. Sige, pupunta kami, sagot ni Patty. Ayaw ni Felix na magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Baka babawiin ng Panginoon ang lahat ng pinaghirapan niyang negosyo. Hindi naman sila personal na nag-meet ng nanay ni Feli noon at nasabihan ng masamang salita. Kaya okay lang. Para mamuhay ng payapa ay kailangang magpatawad. Bago sila umuwi, ay naisipan munang dumaan ni Felix sa nagbebenta ng mga motorsiklo dahil balak niyang regaluhan si Diego. Dati pa nito pangarap na magkaroon ng kahit isa lang. Marunong itong magmaneho pero walang gamit dahil walang maayos na trabaho. Sa mga sumunod na araw, samantalang si Feli naman ay umayos na ang pakiramdam. Hindi na siya nagpapadala sa stress ngayon at tuluyan na niyang tinanggap talaga na iniwan na siya ni Jared. Inayos niya ang kanyang sarili at bumalik na siya sa trabaho na may ngiti sa labi. Ang Kuya Nilo naman niya ay hindi pa umuwi sa syudad at hindi alam kung bakit. Hindi na rin naririnig sa mga araw na lumipas na magkasagutan ang mama niya at kapatid. Pagkatapos magbihis ni Feli ng uniforme, ay naisipan na niyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Kumain ka na, Feli. Huwag magpapagutom dahil may buhay na tumutubo dyan sa tiyan mo. Nakangiting sabi ni Patty. Nagulat naman si Feli sa biglaang pagbabago ng mood ng mama niya. Nagkatinginan silang dalawa ng kuya niya pagkalabas nito ng kwarto. Salamat po mama, sagot ni Feli. Maupo na kayo, sabay na tayong tatlo kumain, sabi ni Patty. Nagkaroon ng himala sa bahay na to mama, natatawang komento ni Lito. Sinamaan ni Feli ng tingin ang kuya niya dahil baka magalit na naman ang mama nila at magkasagutan ang dalawa. Ganun talaga kapag tumatanda ang tao, saka palang ma-realize ang mga bagay-bagay.
Sagot ni Patty. Napangiti ng pasekreto si Feli. Ngayon pa, kung kailan sira na ang buhay niya. Pero palagi namang nasa huli ang pagsisisi. Sabay na silang naupo ng kuya niya at nag-umpisang kumain. Kung ganon, ay payag ka ng mag-asawa ko? Natatawang sabi ni Nilo. Ngumiti naman ang mama niya. Hinintay talaga ni Feli na may sasabihin na namang hindi maganda ang mama niya. Pero iba ang narinig niya rito. Ikaw ang bahala. Basta mahal niyo ang isa't isa. Sagot ni Patty. Napasipol na lang ang kuya niya at napakindat sa kanya. Salamat mama, sabi ni Nilo. Walang anuman. Pasensya na kung mahigpit ako sa inyo. Saad ni Patty. Parang gustong maiyak ni Feli. Pero tapos na siya sa pace ng buhay niya na mahina at iyakin. Hinawakan ni Feli ang kamay ng mama niya at pinisal ito, sabay sabing, okay na po yun mama, mahal na mahal ka pa rin namin sa kabila ng lahat. Nagyakapan silang tatlo at parang may kung anong bigat ang nawala sa puso ni Feli. Gumaan ito dahil nagkaayos na sila. Nagpasalamat naman ang mama nila sa kanilang magkakapatid. Siya nga pala, pumunta tayo bukas sa bagong restaurant na Felix. Imbitado ako, sabi ni Patty. Nagkita kayo mama? Tanong ni Nilo. Oo, namili sila sa tindahan kahapon para lulutuin nila daw doon. Sagot ni Patty. Nagulat naman si Feli. Nagkausap siguro ang mama niya, pati si Felix, dahil naimbitahan pa ito. Ayaw niyang magtanong. Nakinig lang siya sa usapan. Wala siyang ibang sasabihin. Makalipas ang 1 oras, ay pumasok na sa trabaho si Feli. Napansin niya si Andrea sa opisina nito. Hinatok niya ang salaming dingding, saka kumaway sa babae. Gumanti din ito at ngumiti pero nagulat siya dahil napansin niyang may singsing si Andrea, gaya ng sa kuya niya. Nagkataon lang ba o sadyang may ugnayan ang dalawang ito? Sa 1 buwan na nasa bahay nila ang kuya niya, ay lahat ng damit nito at sapatos ay meron din ang kaibigan nang makapasok siya sa kwarto nito. Bandang hapon ay nang mag-uwian ay dali-daling lumabas ng bangko si Andrea. Kaya nagtakang napasunod si Feli. Saan ka pupunta? Nagmamadali ka yata? Tanong ni Feli. May aasikasuhin pa ako. Sagot ni Andrea. Napangisi si Feli nang mapansin niya ang kanyang kuya Nilo na nagtatago sa itim na sasakyan sa kabilang daan. Huling-huli niya ang dalawang ito. May relasyon pala nang hindi niya alam. Hindi naman magtatago ang kapatid kung siya ang sinundo nito rito sa bangko. Nandito na si kuya, sabi ni Feli. Nasaan? Tanong ni Andrea. Palinga-linga sa paligid si Andrea na natataranta. Nandun, nagtatago sa itim na sasakyan. Turo ni Feli. Napatingin naman doon si Andrea at napapaypay sa sarili. Alam mo? Tanong ni Andrea. Hindi, ngayon ko lang napansin. Wala namang sinasabi si kuya sa akin. Sagot ni Feli. Sorry kung hindi ko nasabi sa'yo. Hinging paumanhin ni Andrea. Okay lang, ang kaligayahan niyo ang importante. Nakangiting sagot ni Feli at niyakap ang kaibigan. Bandang hapon ay sabay na silang lahat na pumunta sa restaurant ni Felix. Nalaman niyang nagkausap pala ang mama niya at si Andrea, kaya magkasundo ang dalawa ngayon. Pagdating nila ay puno ng tao ang loob, parang wala na silang mauupuan.
Kinakabahan ng sobra si Feli at hindi niya alam kung bakit. Sinalubong sila ni Diego na sobrang lapad ang pagkakangiti. Saka inaya sila papasok sa loob at dumiretso sa may kusina. Nakita ni Feli ang glass table na may maraming pagkain na nakalagay, pati na rin ang isang buong lechon. Sobrang lapad nang naging ngisi ni Felix nang makita sila. Lumapit ito at nagmano sa mama niya, saka nakipagkamay kay Kuya Nilo at Andrea. Siya ang huling nilapitan ng lalaki. Napaigtad si Feli dahil hinaplos nito ang tiyan niya, saka bumeso sa kanya. Buti naman, nakarating po kayo, sabi ni Felix sa mama niya. Isinama ko sila para hindi masyadong nakakahiya, sagot ni Patty. Tayo lang naman po ang nandito. Saka, kaarawan din po ngayon ni Diego. Itinaon na rin namin sa opening nitong restaurant. Nakangiting sabi ni Felix. Ganun ba? Kaya ang saya-saya nitong si Diego. Natatawang sagot ni Patty. Kaya nga sabi ni Felix. Kitang-kita ni Feli kung gaano katibay ang pagkakaibigan ng dalawa kahit isang taong hindi nagkasama. Nagkatawanan ang lahat maliban kay Feli. Parang gusto niyang maiyak. Nagkaayos-ayos sila. Ngayon pang marami nang nangyari. Nawala sa kanya si Felix at nabuntis siya ng ibang lalaki. Abot kamay niya sa Felix pero parang hindi na niya ito maaabot. Naupo na silang lahat at nagsimula ng kumain. Ang mama niya ay masayang-masaya na nakikipag-usap kay Felix. Todong ngiti naman ang lalaki na parang ngayon lang magkakilala. Teka lang, nasan nga pala yung girlfriend mo, Felix? Tanong ni Nilo. Naghintay naman si Feli ng isasagot ni Felix dahil gusto din niyang malaman ang tungkol sa lalaki. Nagkatinginan silang dalawa ng mama niya at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Halatang sobrang guilty. Si Andrea naman ay hinawakan ng kamay niya. Ramdam ng kaibigan na apektado pa rin siya kay Felix. Ang daming magandang babae sa Maynila. Wala akong mapili. Natatawang sagot ni Felix. Kapag ba magpapakasal ka, ay imbitado kami? Tanong ulit ni Nilo. Napangyuwi na lang sa Feli. Naiinis siya sa kuya niya. Sobrang daldal. Kung ano-ano na lang pinagsasabi, parang walang pakiramdam. Oo naman, syempre, sagot ni Felix. Ang daming nakain ni Feli, pero parang hindi siya nabubusog. Awkward kasi para sa kanya ang topic na pinag-uusapan ng mga lalaki. Sabay na tumaas ang kilay nilang dalawa ni Andrea at nagkatinginan nang mapansin nila ang kasamahan nila sa bangko na si Stacy kasama ang isang matandang lalaki. Kayumanggi ang kulay ni Stacy, samantalang ang lalaki ay maputi. Curious naman si Feli dahil parang close ang nasabing lalaki kay Felix. Ang sabi ng Kuya Nilo ay driver daw ito ni Felix, ang kasama ni Stacy. Kaya pala, pagkatapos nilang kumain ay nagpahatid na pauwi ang mama niya dahil gusto na nitong magpahinga ng maaga. Si Diego ang nagpresentang maghatid dahil susubukan na raw nitong gamitin ang motorbike na regalo ni Felix rito. Nang mabusog si Feli, ay naisipan niyang lumabas ng kusina at dumiretso sa labas ng restaurant. Pero hindi niya namalayang nasundan pala siya ni Felix. Hindi mo ba nagustuhan ang nilutong pagkain? Tanong ni Felix. Masarap naman. Sobrang busog ko nga. Nakangiting sagot ni Feli.
Sigurado ka? Parang hindi ka naman masaya sa pagpunta rito, sabi ni Felix. Napangisi na lang sa Feli. Hindi niya napansin na binabantayan pala siya ng lalaking ito, kaya nakasunod agad ito sa kanya. Wala akong ideya na binabantayan mo pala ako, sagot ni Feli. Siyempre, baka mamaya matumba ka ulit, sabi ni Felix. Napabuntong hininga na lang si Feli at nakatitig sa kawalan bago nagsalita. Inaalagaan ko na ang sarili ko ngayon. Hindi na ako magpapadala sa problema. Wala namang mangyayari kung papatayin ko ang sarili ko sa lungkot. Dapat lang, basta kung may kailangan ka ay sabihan mo lang ako. Kung may pupuntahan ka o gustong kainin ay ako ang bibili para sa'yo. Nakangiting sabi ni Felix. Parang gustong maiyak ni Feli. Hindi talaga niya deserve na pakitunguhan ng maganda ng lalaking ito pagkatapos ng ginawa niya. Pero nandito pa rin ito ngayon, nag-aalala sa kanya. Talaga? Walang magagalit? Paninigurado ni Feli. Wala, Feli. Siguro kung may girlfriend na ako ngayon, ay hindi na ako babalik sa lugar na to, kung saan ang dati kong kasintahan. Kahit naman siguro ikaw ay uusok ang ilong sa galit. Natatawang sagot ni Felix. Nakahinga ng maluwag si Feli. Parang sumaya ang puso niya sa nalaman. Pero hindi siya pwedeng mag-assume na siya ang binalikan ng lalaki rito. Isang linggo ang nakalipas ay naging sandalan ni Feli si Felix. Kung ano ang sinasabi niya ay ginagawa nito at bumibili ito ng kung ano-ano sa kanya. Si Diego ay nakikisali na rin sa pagbili sa kanya ng kung ano-ano. Kaya naisip ni Feli na hindi siya pwedeng malungkot dahil maraming nagmamahal sa kanya. Lumipas ang 2 buwan ay nakumpleto talaga ni Felix ang mga araw na maging karamay niya ito. Kaya napapadali ang pagbubuntis ni Feli. Umaasa siya na sana sila na lang ulit dahil ayaw na niya itong mawala sa buhay niya. Ayaw na ayaw niyang maging imbitado sa kasal ng lalaki bilang bisita, kundi ang gusto niya ay maging bride nito. Nahihirapan si Feli dahil bawat oras na nagdaan ay sobra na ang pagmamahal na nararamdaman niya sa lalaki. Ayaw na niya itong mawala sa buhay niya at kayang-kaya niya itong ipaglaban sa lahat. Pero ang tanong ay gusto pa kaya siyang makasama ng lalaki? Siya pa rin ba ang laman ng puso nito? Samantalang si Felix naman ay aminado siya na mas lumala ang pagmamahal niya sa dating kasintahan. Handa siyang tanggapin ito ng buong buo at maging tatay ng anak nito. Kaya niya itong samahan sa lahat ng laban nito sa buhay. Nakabihis ka na pero hindi ka pa rin umaalis? Tanong ni Diego. Ngumiti sa Felix sa kaibigan. Nakikita niyang masaya na ito sa buhay ngayon. Naging business-minded na rin ito, gaya niya, at nagbisi-bisihan sa buhay. Ni hindi nga ito makapaniwala na lahat ng negosyong ipinatayo niya rito sa lugar nila ay para rito. Umiiyak si Diego sa tuwa at pasasalamat sa kanya. Paalis na rin ako ngayon pare, sagot ni Felix. Ilang buwan na pero wala ka pa ring plano? Akala ko ba makikipagbalikan ka kay Feli? Untag ni Diego. Ganun naman talaga ang plano ko. Nakapag-usap na rin kami ng mama niya at si Kuya Nilo. Nagkaayos. Sagot ni Felix. Hangad ko ang kaligayahan yung dalawa ni Feli. Sayang din naman kung magtitigan lang kayong dalawa. Nandun pa rin yung spark at pagmamahal para sa inyong dalawa. Sabi ni Diego. Salamat pare. Sagot ni Felix.
Kung may gusto kang ipagawa sa akin ay sabihan mo lang ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo dahil tinupad mo ang pangarap ko. Ang laki ng naitulong mo sa akin. Kaya hindi kita iiwan sa laban ng buhay. Emosyonal na sabi ni Diego. Huwag mo akong paiyakin. Loko ka talaga. Natatawang reklamo ni Felix. Nagkatawanan silang dalawa ni Diego at nagtapikan ng balikat. Makalipas ang ilang oras ay sakto. Hapon na. Tumambay na si Felix sa pinagtatrabahuan ni Feli para sunduin ito. Kotse ang dala niya ngayon. Wala si Hernan. Umuwi ito ng syudad dahil may inaasikaso ito doon. Humiram ito ng pera sa kanya para pambili ng big bike. Kaya yun ang ginamit pauwi. Felix, bakit ka nandito? Gulat na tanong ni Feli. Sinundo ka. Nakangiting sagot ni Felix. Nag-upgrade ka na pala. Noong nakaraan ay hatid lang ng pagkain ang ginawa mo. Natatawang sabi ni Feli. Ayaw mo ba? Nakasimangot na sabi ni Felix. Siyempre gusto. Makakatipid pa ako ng pamasahe everyday. Sagot ni Feli. Tara, sabi ni Felix. Inalalayan niya si Feli na makapasok ng sasakyan at kitang-kita na niya ang maumbok nitong tiyan. Maluluwag na ang damit ang sinusuot nito. Nagulat pa si Feli nang abutan niya ito ng isang bouquet of roses. Para saan to? Tanong ni Feli. Para sa'yo. Bumabawi ako ngayon dahil hindi naman kita nabigyan ng ganyan dati. Nakangiting sagot ni Felix. Hindi naman ako nagrereklamo na wala kang maibibigay sa akin. Pero salamat, sabi ni Feli. Maya-maya lang ay nagsimula ng magmaneho si Felix. Pupunta sila ngayon sa bahay niya. Napapatingin si Feli sa labas ng bintana at hindi naman ito nagtatanong kung saan sila pupunta. Pagkahinto ng sasakyan ay nauna siyang lumabas upang alalayan niyang makababa si Feli. Dinala niya si Feli sa gubat kung saan siya nito hiniwalayan. Napatitig naman sa kanya ang babae at napakunot ang noo. Naalala mo ba ang lugar na to, honey? Tanong ni Felix. Oo naman, sagot ni Feli. Nakita niya kung paano nag-uunahang tumulo ang luha sa mga mata ni Feli. Dito mo sinaktan ng sobra ang damdamin ko. Pero ngayon, kahit sa ayaw mo o sa hindi, ay mapipilitan ka rin tanggapin muli ang pag-ibig ko. Handa kitang tanggapin ng buong buo. Kaya kong maging tatay sa magiging anak mo. Mamahalin ko siya gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Pwede ba kitang maging girlfriend ulit? Please? Sabi ni Felix. Oo, Felix. Mahal na mahal pa rin kita. Umiiyak na sagot ni Feli. Nagyakapan silang dalawa at dahan-dahang kinarga ni Felix si Feli sa sobrang tuwa. Para sa kanya ay worth it ang lahat. Kahit nagkahiwalay man sila ay naging maganda dahil nagkabalikan sila ulit. Makalipas ang ilang buwan ay nag-propose si Felix kay Feli at tinanggap naman ng huli kaya ikinasal sila pagkatapos. At 9 na buwan ang nakalipas ay ipinanganak ni Feli ang isang malusog na sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa si Felix dahil first time sa buhay niya ay nakahawak siya ng baby at galing sa babaeng mahal na mahal niya at magiging tatay na siya sa unang pagkakataon.